Alright, nandito na ang video kung saan dinumog si Vice President Sara Duterte doon sa Kuwait. Papanoorin nyo ito. Panoorin ninyo kung gaano kamahal ng mga Pilipino na nasa abroad itong ating nalalapit na magiging presidente. Ang vice presidente sa kasalukuyan na si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Dinumog ng mga milyon-milyong Pilipino saan mang sulok ng mundo. Pero dito sa Kuwait, makikita ninyo kung paano ka-excited ang ating mga kababayan doon at sulit talagang nagmamahal sa mga Duterte. No? Ito na ang video. Oh, di ba, mga kababayan? May nakikita ba kayong ganito kapag si BBM ay bibisita sa mga komunidad na mga Pilipino kahit saan man na sulok ng mundo? Kahit saan man dito sa Pilipinas walang ganito. Yung mga tao nga kung pagdating pa lang ng convoy ni BBM walang imik. Nako. Parang hindi nila kilala si BBM, no? Upo lang, gano'n, umupo. Wala talaga. Ako talagang naawa kapag itong si BBM ay bibisita sa mga komunidad ng mga Pilipino. Walang imik ang mga Pilipino, wala silang gana na salubungin ang presidente ng bansa. Hindi kagaya dito. Kahit saan pa ito si Vice President Sara pumunta, talagang dinudumog at kitang-kita sa pagmumukha ang saya ng mga taong madadatan niya, di ba? Kailan kaya ito makatikim ulit si BBM ng ganito? Sa naalala ko, itong si BBM nakatikim lamang ng pagdumog ng mga tao nung kasagsagan ng eleksyon nila kasama si Vice President Sara, no? Pero nung nanalo na at pinulabog na nila si Vice President Sara Duterte, inaway nila, inaapi na nila at tumiwalag na itong si Vice President Sara sa kanlungan ng itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Doon nagsisimula na ang mga tao ay nanlalamig sa presidente natin. Dahil bakit? Ang totoo talagang minamahal nila ay si Vice President Sara Duterte. Dahil majority sa mga Pilipino na ang gusto nilang magiging presidente noong last 2022 election ay si Sara Duterte. Sumausaw lang itong si Bongbong Marcos. Dahil sa hindi tumakbo itong si Vice President Sara bilang isang presidente, hindi tumatakbong kandidato, sinunggaban nila ni Jaime Marcos na sinabihan nila ng mag-Vice President ka na lang, Ma'am Inday Sara. Pero si Vice President Sara sa kanyang sarili hindi pa siya handa. Kaya ayaw niyang tatakbo sa pagkapanguluhan. Kaya ito namang si Bongbong diniskarte niya si Vice President at pinatakbo na lang nilang Vice para mag-observe daw. At yun naman ang gusto ni Vice President Sara na since wala pa siyang karanasan, mag-o-observe na lang siya kay Bongbong Marcos. So yun ang nangyari. Nanalo itong si Bongbong Marcos sa tulong ni Vice Presidente. Instead na yung mga taong gustong magiging presidente, itong si Sara, doon na lang bumuboto kay Bongbong Marcos. Ngayon, sa kasamaang palad, nanalo itong si Bongbong Marcos. Sa umpisa, parang magkakaibigan pa sila. Pero unti-unting binibira itong si Bongbong Marcos. Pinabayaan niya yung kanyang pinsan na speaker na tirahin itong si Sara Duterte
tinanggal itong si Gloria Macapagal Arroyo bilang isang deputy speaker. At yun, nagagalit si Vice President Sara Duterte. Tinawag itong si Martin Romualdez na tambaloslos. Doon na nagsimula. Yun pala ay pangbikil lang pala yun. Yung mga pangyayari yun. Binira nila ng binira ang mga kaalyado ni Vice President para magalit. At yun ang kanilang hudyat na kanila nang titirahin ng harapan talaga itong si Vice President Sara. Hindi nila binigyan ng budget, ginigipit sa budget hanggang hindi na binigyan ng budget. Kung may binigay man, yung kulang pa nga eh. Ginagawa nila ng mga isyo na may mga katiwalian daw sa paggamit ng pundo ng DepEd, katiwalian sa paggamit ng confidential funds kuno. Ang sabi naman ng COA ay walang problema doon sa kanilang pag-audit sa confidential funds dahil tama ang lahat ng proseso na paggamit ng pera. Tapos itong mga congressman, itong sa House of Representatives, ayaw maniwala, gusto nilang bigyan talaga ng kasalanan si Vice President Sara Duterte. Ngayon mas lumalala pa itong sungay nitong si Martin Romualdez na hinahayaan naman ito ng kanyang pinsan na presidente na kung ating suma totalin wala naman talagang magagawa itong speaker kung ang presidente na ang mag-manage talaga ng totoo sa lahat ng pangyayari dito sa gobyerno. Ano bang tawag dito kay Bongbong Marcos? Tuta ni Martin. Di baka ang pinagtaka lang natin o bakit hindi niya masawata itong si Martin Romualdez sa mga pinaggagawa ngayon sa gobyerno. May samot-saring mga isyo sa mga katiwalian, pangangkam-kam ng bayan, marami na nga ang video na siya kumakain talaga ng pera. Wag na tayong lumayo sa ating video. Itong si Vice President Sara Duterte talagang minamahal ng taong bayan. At napaka-imposibleng matalo ito sa darating na halalan ngayong 2028. Dahil ang lahat ng mga nakasali sa survey na posibleng tatakbo sa pagka-presidente ngayong 2028, ang mga makakalaban ni Vice President Sara, mga kulilat talaga sa mga numero ng survey. Kahit pa isama-sama ang mga numero ng kanilang mga survey, mga percentage sila, wala pa rin. Hindi pa rin sapat na talunin nila kahit magsama-pasama pa sila kanilang mga botante. Ang problema ngayon, sabi ni Atty. Topacio, ang problema kung may magic. Dahil imposible naman talaga na manalo itong si Romualdez ngayong 2028. Ipagpalagay natin na mananalo talaga itong si Romualdez. Ang sabi ni Atty. Topacio, maghahalo ang balat sa tinalupan. Dahil hindi talaga papayag ang mga tao niyan. Bakit hindi papayag? Dahil alam ng mga tao kung sino ang kanilang binuboto. Bakit iba ang nanalo? Yun ang magic. Tuloy natin. Stage ang ating inunahan na Vice Presidente ng Pilipinas, Sara. Saan ka makakita ng ganyan? Na talagang napaka-kwela, mainit talaga ang pagtanggap kay Vice President Sara dyan sa Kuwait. Halos hahalikan na itong si Vice President Sara doon sa another video. Itong video nito hindi natin makikita pero basihan na lang natin yung ingay, yung crowd, yung kasaya, kung gaano kasaya ang mga boses at pagtitingala nila, paghanga nila kay Vice President Sara Duterte, at sayang-saya sila dahil nandyan sa kanilang harapan ang ating pinakamamahal na Vice Presidente.
Kay Bongbong Marcos, may ganun ba? Nandito si Marcos! Nandito siya, naku! May ganun ba? May ganun ba? Na pagdating ni Marcos, naku, si Mr. President nandito! Welcome talaga! May ganun ba? Wala. Ang mga tao kapag dumating itong si Bongbong Marcos, anong sinisigaw? Duterte. 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 Oh. Hindi ka ba nahiya na ng ganyan? Kung ako, ay, hindi na ako maglalabas-labas. Mantakin mo. Siya na nga ang dumating, tapos ang sigaw ng mga tao, Duterte. 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 Wala kang marinig na Romaldis. Meron kang maririnig Tambalos. Tambalos. O di kaya Turepisot. Oh. Klarong-klaro na ini isang mga tauhan dito ni Marcos or kabilang dito sa kanyang administrasyon. Walang gana ang mga tao sa kanila. Lalong-lalo na kay Marcos. Kaya sinong magsasabing may mananalo pa dito sa kanila? Yung nakarang eleksyon nga, yung midterm election na yun, hindi natin ini-expect na mananalo itong sila si Bam Aquino, sila si Soto, at iba pang dilawan, di ba? Nabigla na lang tayo, nakalusot. Bakit kaya nanalo ang mga yan? Itong yung bana ni Sharon Cunita, yung asawa ni Sharon Cunita na si Kiko Matsing. Ang mga Pilipino nabigla. Ako, iwan ko wala tayong sinasabing basta nabigla lang kami. Bakit nanalo ito? Hindi man namin binoto ito. Ibang Aquino, bakit nanalo yan? Iba kang walang bumuto dyan dito sa Mindanao. Mas hindi pa nananalo itong si Kibuloy na meron na siyang savings na 7 million or 8 million na mga kanyang nasa KOGC. Savings niya yun plus sa mga tao pang hindi KOGC. Dagdag pa itong mga taong hindi KOGC. Mayroon na siyang 6 million. Sabihin natin 6 million. Plus yung mga tao pa dito sa Mindanao hindi KOGC. Ilan na kaya yon? Posibleng hindi nanalo yung si Kibuloy. But anyway, tuloy natin itong video ni Vice na nasa Kuwait. Tingnan nyo. Napakasaya nila. Napakasaya talaga. Hindi magkamayaw ang kanilang kasayahan. Makita nila ang ating Vice Presidente Sara Duterte. Tingnan mo. Halos hindi siya makapusan sa kanyang lakad patungong stage. Dito. Tingnan mo si Vice. Dito. Tingnan mo, nandito si Vice. Talaga itong nagbibideo naman. Okay, mga kababayan. Baba tayo. Maalala lang po, mga kababayan. Okay, ready?
Oh, diba? Oh, diba? Oh, diba? Napakainit ang pagtanggap ng mga tao kay Vice President Sara Duterte. Yeah! Alright, so sa lahat po natin mga kababayan, before we proceed, let us all watch the OVP accomplishments for our OVP presentation. Let's watch this. Ay sa government of the Kingdom of Kuwait. Papasalamat tayo sa kanilang pagtanggap sa atin dito sa kanilang bansa at sa pag-coordinate at pagsuporta nila sa mga kailangan na dokumento ng ating local organizers. Maraming salamat sa Kuwait. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa akin papunta sa Philippine Embassy in Kuwait. Dahil sila rin ay kapartner o tumulong din sa ating mga local organizers para mabuo ang ating programa ngayong hapon na ito. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula po sa akin. Ang pagpapasalamat ko sa inyong tulong, sa inyong suporta, sa inyong kampanya, sa inyong boto noong nakaraang 2022 na halalan. Maraming salamat sa inyong mga kababayan. Una ko na isip na baka mananalo ako sa eleksyon noong 2022 nung nakita namin yung overseas absentee voting. Yung trend ng mga boto at nasabi ko sa sarili ko, kung itong trend na ito, yun din ang trend ng boto doon sa ating mga kababayan sa araw ng halalan. Paniwala ko, mananalo ako. At maraming salamat sa inyo. Dahil kayo yun, pumila, pumunta sa embassy at naglaan ng oras para bumoto noong halalan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula. We are so proud to welcome us and to welcome